Okay, yo, good evening sa inyong mga listeners natin dyan. Dito na naman tayo sa ating new episode ng podcast Unlimited. Good. Sheesh! Mga lollipop natin dyan, kamusta kayo? And Ba? sana meron kayong mga bagong mga story sa buhay nyo this past few weeks na, ayun, highlights. So, yun, marami tayong pag-uusapan. And sana makabuluhan yung pag-uusapan namin at Yun. ayun. If meron kayong mga suggestions na topic na gustong may tackle, kung ano Ayun. yung gusto niyo marinig sa mga normies tulad namin, ano niyo lang, comment lang kayo dyan. Tapos, ayun, para mo pag-usapan natin, di ba? Ano yung Para sa mga position wannabe, namin? no, di ba? Yep. Nga pala, kasama natin si paring Stan, the man. What's Yun. up? Okay, ano yung, ano yung mga sa tingin mo yung mga nag-trend this 2024? Anong mga bagay-bagay yung nano mo? Aside dun sa Baby 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 Sun and Moon. Alam ko 2023 yun eh. Or 2022 ba? 20. Si Sun and Moon. Sun and Moon. 23 yun, 2023. Wait lang. Lupit nun eh. Sun and Moon. Nung una ko marinig yun, kahit sa jeep, puta pinapatugtog. Ayun na. Oo nga, 2022? 2? Oo, 2. Ano siya? Hindi, ano siya nag-trend? Anong year mismo? Hindi yung ni-release kasi, syempre may yun eh, separation yun eh. Parang 2022 nga, pero papasok na ng 2023, ganon. Meron interval yun eh. Diba? Yun. Yung mga ganun mga trend. Sakit sa tenga yun eh. Joke lang. Baka meron dito, hindi naman masakit sa tenga. Baka meron dito mga couple na ginawang Yun ang team song no? Baby, you're sun and moon. Oh, putang. Pwede nang tumalon. Ginawang sun and moon. Ang naano ko pa, yung isa pa, ano bang tawag doon sa kantang yon, yung You're My Angel ba yon? Yung ginawa ng parody, yung Angel's Burger. Nakita yung Angel's Burger, Angel Burgers, Angel. Cringe doon. Cringe eh. Si Baby, you're my angel. Angel, baby, angel. Tapos ngayon, ang pinaka, ngayon, si Jonella. Putek. Jonella? Sino nga ba, bang kanta ni Jonella yung bullshit na yun? Yung paulit-ulit, min. Wait nga lang. Apata? Hindi. Si Bruno Mars isa pa yun. Ayoko na. Men. Isa pa yun, bukin ng inang yan. Wait lang. Ano nga bang pero hindi siya na yun? Jonella? Yung may ayun, yung sining. Bad Trip. Ikaw. Sining sa Tangina, di ko alam yung lyrics nun eh. Unang ikaw ay tila sining sa Lucena ay nalulumbay. Sining sa museo. Tangina, min. Ano nga bang mga nun? Tatawa ako sa lyrics nun eh. Nung sining eh. Yung basura eh. Bawo. Yan. Yung, ginawa ng Limbix yung bokeh. Tangina. Puta. Ginawa ng bokeh pa yung Limbix. Solid yung solid yung composition na yan. Parang pumasok lang sa kanya yung storytelling ng paano niya na-compose yung kanta. Tanginan, di ako makatulog. Parang hinanap nga lang sa sa dictionary yung mga words eh, tapos bigla na lang kinanta eh. Nag-search lang. Lakas din ng tama no? Speaking of kanina, yung kay Bruno Mars, ano sa tingin mo? Siyempre, sunod-sunod yung
yung composition na nagkaroon ng collab si Bruno Mars. Kay, sino ba si Jenny? Ay, di ko kilala. Hindi yung, kay Hawig ni Ria, si Rosie. Si Rose? Si Rose ba yun? Si Rosie. Rosie. Ronda Rosie. si Rosie. Oo nga, si Rosie. Rosie. Yun. Tapos yung isa niya is kay Lady Gaga. Kay Lady Gaga. Men, umaga sa office, ayun ang pinapatugtog. Apat. Wala niya. Ilang beses ko na narinig. Hindi ko alam. Pati ba naman doon, naririnig ko pa din. Diyos ko. Noon na, yung Pantropiko, walang sawa. Ngayon, ayan naman. Ano ba yung mga boss yun doon, babae? Ano mga doon? Hindi, yung mga... Majority. Matatanda to kasi iba din eh. Para na yung bata. Pero yan mo na. Mga boomers pala. To sabi nga ni Anini niya. Feeling R&B si Jonella. Feeling Western R&B. Totoo yan, pre. Ayaw natin lahat kay Jonella. Kasi nag-viral pa yung kantang yun. Ang baho nga eh. Feeling Western R&B si Jonella, no? Cringe fit. I like them. Tama. Apathy. Tangina, ano ba meaning nun? Yung apato? Ano yun eh? Yung Korean game, ganon. Korean drinking game. Ayan, sasali daw si parang Nino, Barrientos. Yan, sasali natin, pre. Sige. Okay lang. Maganda. Mas marami, mas masaya, pare. Pwede makasali sa amin. Like, wala naman tayong ginagawa, di ba? Wala. Wala lang N-word, gagi. Bakit na ano ba yun? Okay. Walang mag-N-word. Okay, sige. N-word is... Nice. Ano ba yung N-word? Wala. Nilagang Invite ka namin, accept mo na lang. Nilagang KFC? Tapos, alam mo, napanood mo ba yun? Yung kay si Speed. Bumisi na sa Pilipinas. Pre. Diba? Gandang topic yun. Si Speed, yung sinigawan siya ng bata na Tapos nag-sorry. De, pero yun pre, pili ko pag eto tayo yung sasabi nila ng foreign country na racist daw yung Philippines, feeling ko hindi eh. Ginagawang lang nila to, yung parang hindi to brag. I mean, hindi yun to brag or to humiliate this race, yung discriminatory like, black guys. Wala. Gusto lang nila yan, no? Parang in a fun way. Pero hindi yung in a fun way na intimidate ka ng tao. Hindi. Parang kasi katuwaan. Parang tawag doon na sa culture ng mga hip-hop na nagsasabi ng N-word sa kanta. Parang ang akala ng ibang mga Pilipino, yung word na yon ibig sabihin lang parang dude, bro, ganun. Kapag nakakita ng ganun, yun ang sinasabi. Pero tingin ko naman walang malis doon sa pagka sinasabi yung ganun. Hindi talaga yun yung meaning. Parang pag sa atin, hindi naman kasi nila talaga alam. Kaya ang para sa kanila, ganun yung nun, yung meaning. May parang bro, dude, homie. Kaya nasasabi yung ganun eh. Actually, tag dito, mas kung race lang din naman yung pag-uusapan, though, dinedefend nila sa kanila. Yung, naman natin, yung race naman natin, mas kawawa kasi puro betrayal yung nangyari nung sa Or, tapos, basta maraming alyansa ng, iba't ibang bansa yung natin, yung history. Kung isipin mo na, sa kanila, slavery. Ay, hindi. Sorry. Nag-slave naman tayo, men.
yun nga yung sinasabi ko. Naging slavery sa kanila, pero ayoko sinasabi na mas mahirap yung sa amin. Wala akong sinasabing ganun. Pero parang nasabi ko na rin. Pero tag dito, hindi, ano ba tawag? Walang worst, mas worst. Walang Pare-parehas lang pero yun. parang pare-pares lang tayo. Kung lang, sa atin kasi putang na, lalo na ako, wala, napagdaanan natin to eh. Kaya parang ganun. Wala na, parang sa atin lang din, tawag doon sa kanila N, sa atin I, yung Indio. Wala naman naaasar doon sa atin eh. Pero tingin ko, kung tatawagin ka ng parang Spanish ng ganon, sasabihan ka ulit ng ganon, ay namin, sapa ka na yun. Okay lang sana tawagin tayong Mangi. Mangi? Ano kasi Haring Mangi? Diba? Kumusta mga Mangi? Kayo Mangi yun eh. Yun yung sabihin yun dun eh. Si Miguelito Mangi, malakas. kayo Mangi. Ay, ayun pa, no? Si Miguelito. Isa pa yan. Miguelito. Ay, pre, tag dito. Nakapasok na ba si Idol? Hindi pa. Hindi ko alam yung ano niya eh. Ano niya eh. Tag dito. Hindi, nag-send naman na ako ng invite. Ay, ito, invite. Kilala mo ba? Nakamute naman Andiyan to eh. Hindi. Hindi, iba to. Si Jello. Di sasalitaan. Pero meron tayo. May guest tayo. Andiyan, oo. Nakamute. Nakikinig lang yan. Yes. Ang cute ng ng wallpaper, no? Ayun. Pero tag dito, pre. Yung nga pala, hindi ko alam. Ano yung backstory nun? Bakit nakalaya si Haring Mangi? Hindi ko alam ko nakalaya siya. Di ba nambaril siya? May binaril ba yun? Pre, may binaril yun. Gagi, hindi ko alam. Nasa, inside ng car. Hindi, sabi, daw ito, illegal possession of drugs. Hindi, pre, may binaril siya. May binaril ba yan? May binaril siya. Gago pala yun, may ganito malakas. Yun yung nakita ko nung inaresto daw siya nung 4:30 sa Imus. Nakabiti na naman, men. Tibak talaga. Diyos ko. Lugar ng mga red flag ang pota. Yeah. Lugar ng mga red flag. Hindi mo maano yun. Hindi mo maipagtatanggol ng Cavite, lalo yung 13 Martires, Diyos ko. Lalo na yung mga tiga-Imus, tsaka Tiga-Imus. Tama, tiga-Imus. Bacor. 13 Martires. Ay, Diyos ko. Pipiliin ko na lang magpagripo sa mga taga-Tondo. Hindi, parang ganun. Nalalait na naman nino. Illegal drug possession. Ito yung siya yung nakilala rin siya dati dyan sa illegal tag dito drug. Siya yung tag dito pre, yung we can use this as a port of exchange. Yun yung natatandaan kaya. We can use this as a port of exchange. Hindi ata siya yun, yung sa Cebu, yung marijuana. Ay, si pala yung tinutukoy ko, si anong pangalan nun? Hindi ko rin kalalain, basta pero tanda ko yun. Si Billy Jack. Yung Billy Jack. Inaano niya yung mga pulis, no? Sa Baguio yun, alam ko eh. Oh. Ayun, nandito na si Dabon. Putek. Si Dabon. Billy Jack. Si Billy Jack. Di ba sa akin ng Billy Jack? Ganon. Solid yung pre. Pinaglaban niya yung mga kabaliwan niya. Tapos sumali pa nga ng URCC. Oy. Eto na pala si si Idol eh. Idol. Pakilala mo naman ako, Stan. Ano pangalan niyan? Si Nino. Boss Nino. Eto si
Mikoy Putang on ina mo, King. pinangalan mo pa yung buong pangalan ko. Ay, sorry. Putang ina mo! Hindi, Pakita mo! cut natin yun. Yan. Boss ninyo. Mikoy nga pare, Mikoy. Lista mo Mikoy na yan. pala. Mamaya daw siya magsasalita, may ginagawa lang daw. Okay, sige. So, ayun, balik tayo doon sa ano. Kanina naiisip ko, bago tayo, napaisip ako, ano yung mga dito, social issues na this past few years, bago mag-end yung year na 2024. Kasi Past few years? I mean, past few years, fuck. Yung ano, dito, this year, lahat ng mga nangyari, syempre, di mawawala dyan yung mga LGTB natin, mga bakal. Gagawa talaga. Syempre, di mawawala yan sa listahan, LGTB. Pag-usapan natin yung kanina rin pala, yung about sinabi mo sa GCash. Sige. Yun nga. Ano bang bigyan mo ako ng insight. Yung tawag dito sa GCash na yung mga kusang nagre-release ng pera, yung nagwi-withdraw ganon. Parang natira na naman yung security na-breach na naman eh. Yung iba, may isa akong group na sinalihan sa SOCMED. Tingin daw nila parang inside job yon. Kasi hindi, parang kung tutuusin, medyo okay din naman, pero lang naman, parang conspiracy pa rin naman. Pero parang sinasabi na inside job yung nangyari doon, gawa ng syempre, sino ba naman din ang makakaalam ng pasikot-sikot ng security tsaka ng policy ng GCash, hindi yung mga tatrabaho ng doon. Oo. Yun yung nagiging nila, yung nagiging tingin nila doon sa issue na yun, na parang nabibreach yung security ng GCash. Pero yung policy. Kung tutuusin, medyo din naman, parang kung maniniwala ka sa mga ganun, parang ganon. Pero hindi pa natin masasabi, wala pa namang statement yung GCash. Abangan na lang natin. Pero ako hindi. Ngayon taon lang ako naging verified sa GCash, puta. Tapos, ganito pa yung nangyayari. Alien Tapos pa, hindi ginagamit. Hindi pa na ako gumagamit ako ng GCash pag magbabayad lang naman ng internet. Maglalagay lang ako ng pera pagka magbabayad na. Pero yung doon ako nagtatago, hindi ako nagamit ng nagamit din ng GCash pagka mag-load sa sa beep card. Yun lang gamit ko ng GCash. Pero minsan sinasabi ko pa din pag may sinasabi, meron ka ba diyan may parang mangungutang sa sa GCash. Sabi, wala akong GCash, hindi ako verified doon. Ay, gandang reason yun, Oo. Gandang reason yun. Pero, hindi pa ako verified sa GCash. Pero totoo naman, kamakailan lang ako naging verified nung nakuha ko lang yung national ID. Ilang ko naging alien, Oo, ilang... Alam ko, 2018, nakagamit na akong GCash eh. Yung pa yan, yung kapag nakapag-refer ka, may load kang 50. May referral pa, meron pang Nirefer lang ako nun, tapos nakakuha siya ng 50, tapos nag-refer lang din ako, nakakuha akong 50. Basic. Ayos din Worldwide na nga yung GCash eh. Lupit nun eh. Pero dati pa pala daw yung GCash eh. Gulat nga rin ako eh. Parang hindi ko alam. Hindi ko na kung kasabayan ng smart padala, ganon. Oo, yun. Tama ka. Parang ganon. Sila yung smart padala yung parang nauna yun. Feel ko naon, mga 2006 ata yun, or 2000 hanggang 2011. Yung GCash, pala, October 2024. 2004. Tagal na din. 20 years. GCash? Oo. Hindi ko alam yun. 2004 pala sila. 2004. Pero October. Pero
nung narinig ko tong GCash, parang ano lang siya sa akin. Same lang siya dati ng Paymaya. Alam mo yun? Oo, yung may app na, ano na, banking, no? Ito yung ginagamit ko pambili ng mga Dias eh. Diamond sa ML, ganun. Tanginang yan. Pero ayun, Priority eh. Pero necessity. Ano tawag dito? Necessity eh. Ano siya, parang nakakatakot talaga. Like, maglagay ka ng pera. Kahit hindi, sabihin natin, tanga na, may mga agaw ba sa akin? Pero ano, feel ko, tama ka, inside job. Tsaka, ano, tag dito, meron silang mga specific na tao. Yung may laman lang talaga. May laman yung GCash. Oo, Account, syempre. siguro. May access sila sa parang database gano'n. Wala na Oo. din naman akong alam dyan. Basta ako, hindi. Parang nagiging ano nilang kasi hindi ako naapektuhan eh. Pero, paano kawawa yung mga yung mga nawalan. Sabi naman daw nila, i-refund daw ng GCash eh. Pero, bahala na sila kung paano sila nadidiscard yan. Solid yun. Kaya, mas si okay pa rin talaga. Si brother ninyo kaya, may mga ano ba dyan? May mga stories ba siya about GCash na ano? I mean, yan, hindi niya makakalimutan. Talagang IT yan. Ay, IT siya? Oo, klase ko yan eh. Mamaya magkasalita na yan. Ngayon, nakakain pa siya? Hindi, tatrabaho pa. Alam niyo yung, di ba? Ayun na. May recent na problem ng GCash. Hindi ako, ang sorry ko lang sa GCash. Although, may GCash ako, pero hindi ko siya laging ginagamit. Maganda na siya as a wallet kasi napaka-convenient. Pwede mag-scan kahit saan. Sorry sa mic ko kasi phone gamit ko ngayon. Nasa work kasi ako. Di ba ngayon may mga recent na yung nababawasan yung ano nila. Akala ko, ano lang yung parang na-scam lang kami. Kasi may mga kaibigan akong nawawalan din ng pera sa GCash. Parang phishing, no? Parang may, alam mo yon men, yung nagsesend ng link. Parang mananalo ka ng ganon. Doon ang alam ko talaga na na i-scam ka through GCash. Pero yung ngayon kasi parang iba daw yung nangyari. Wala naman daw silang, kahit yung mga secured na yung hindi daw nagbibipindot ng link, yung parang weekly nagpapalit ng MPIN, sila pa yung nawalan. Kahit wala ka namang ginagawa, nabubuksan yung account mo eh. Tsaka meron ako noon yung isang katrabaho, senior namin, nag-send sa kanya yung GCash ng parang confirmation. OTP. Nagulat nga siya eh. Parang sinasabi na i-register daw yung SIM. Ay, hindi pala GCash yan. Basta Globe din. Na i-register daw yung SIM niya kasi pa-expired na. Tapos mismong pa ng Globe pa yung mismo nakalagay dun sa Kaya nga parang nakakapagtaka kung scam yun o ano yun. Parang ginalaw na lang tayo eh. Sino ba naman kasi tanga makaka-receive ka ng OTP tapos ibibigay mo OTP? Oo. Di ba? Oo. Pero kasi makakatanga Pero yung mga ganyan minsan may nabasa akong ganun eh, yung parang na-scam sila sa GCash, yung parang ginawang emergency ata yon, ganon, yung parang nasa ospital ata, na ospital yung anak, niloko. Parang kunwari siya yung anak, nakigamit lang ng cellphone, padala sa ganitong GCash. Ayun, binigay nila yung MPIN, tsaka yung OTP. Which is, ewan ko kung siguro sa sobrang panic, sa sobrang panic ng magulang na hindi na nakapag-isip ng tama, binigay na lahat. Ayun, natangay yung yung pera. Ganyan naman sa mga ganung scammer eh. Oo. Nahihirapan ka na tapos bigla ka pang gaganunin eh. Scammer. Yun nga, may experience sa nag-DUI ako dati. Alam nyo na, nag-DUI, huwag niyong gagawin. Nawala yung phone ko, tapos nag-post kami si mama. Nag-post kami sa Facebook, si mama nag-post din. Na, hinahanap namin yung cellphone ko, baka may nakita siya ng ganito. Kasi nagdadrive ako doon, tapos na-aksidente kami. Baka tumalsik na sa yung phone. After one day, 1 or 1.5 basta 1 day lang,
may nag-chat sa amin, sabi, baka ito daw yung cellphone na na nawawala namin. Ngayon, para yung condition, may condition siya para bigay GCash. Magbabayad daw muna kami. Gara. Ano yun, alam mo yun, nakakainis yung mga gano'n na nahihirapan ka na. Kumbaga may nangyari ng masama sa'yo. Tapos iti-take advantage ka pa rin nila. Wala, Pilipino no? Dog eat dog's world. Ay, hanggang ano oras pala kayo magkukwentuhan? Kahit 1 hour yung pero malalaman kung hanggang saan aabutin. Kasi mag-out muna ako gawa. Sige. Dinner time na. Sige, thank you. Babalik ako pag nandyan pa kayo. Sige, andito pa naman eh. Antayin ka na lang Salamat sa pakikibahagi. Umabasa na ang iyong titi. Okay. Wow. Iba na yan. Hindi kita kaya pagtanggol dyan. Napindot. May nasabi lang po na na hindi dapat masabi. Okay. Pero yun nga, yung mga ganun nang i-scam. O yung walang-wala ka na nga, tapos ikaw pa yung napili. Parang, ang malas mo naman, no? Tangina. Pero, isipin mo, you are the chosen one. Tangina. Ikaw ang pinili para ma-scam. Kahit naghihirap ka, tanggapin mo na lang. Tangina. Diba? May malupit din eh. Sabi maging sport ka na. Hindi, pre, ikaw ba, may history ba kayo ng family mo na na scam yung parent mo about sa isang bagay-bagay? Wala. Ay, hindi wala. Na scam, pero hindi sa pera. Parang kasi si mama lagi mahilig mag-TikTok, yung mga ganon, mga nag-uukay. Wala niya, iba yung pinadala, yung pangit ng damit eh. Ay, okay. Natag dito sa may parang, tag dito? Yung parang mine, yung ganun ba? Mga ganon. Ang pangit daw ng pinadala. Hindi nagamit. Basahan pagbalik. Basta pinagamit sa akin yung isa. Nagamit ko naman siya one time. Parang yung long sleeve. Kaso, sayang sa pera. Hindi naman maganda rin yung long sleeve. Yung pangit eh. Talagang scam no? Ukay na nga lang yung partida eh. Isipin mo, pre. Dito, ang ganda na review. Long sleeve. Oo, ganun. Tapos, hindi sinabi yung size, pala, sa unano pala yung Medyo maliit pa nga eh. Pero wala na, ganun talaga. Ay, yung topic ako. Speaking of garments, yan, natatawa ako. Naisip ko yung regalo sa'yo ni ni Prince. Ang inang yan. Ganito kasi yung guys. Wala niya kasi, Christmas party namin, nag-request ako ng ang gusto kong matanggap. Oversized t-shirt. Wala niya. Ang binigay sa akin, medium. Tangina. Oversized naman, siguro, ang sinusuot ko, small. Eto, medium. Hindi yun, pre. Oversized. Aside doon, ano pa ibang content ng regalo? Putang ina, libro ng Jehovah. What the fuck? Hindi naman. Grabe ka naman. Hindi kasi mapupulot ka naman nun. Sabi ko, either libro o kaya yung oversized t-shirt. Ang ginawa naman niya, pinagsama naman niya. Libro nga naman, ng nga lang, Jehovah nga lang. Parang nakuha nga lang ata sa bahay. Luma na yung yung mga papel. Ang lap trip lang doon, pre. Libre lang ata yun eh. Libre lang yun eh. Sabi na, nag-expand pa tayo ng amount. Magkano yun? Magkano ba? 300 ata. Nag-raise tayo ng amount doon eh. 300 ata. Yan. Basta mga ganong amount. Pero 300 as. Ganun ibibigay sa'yo, kinuha lang sa ng Jehovah. Tayo na inisip niya, pre. Ano ka, pre, miniature? Oversize ba sa'yo yung Oversize na yung medium, Tarantado talaga eh. Taba ng utak talaga nun. Tumanda pa urong eh.
Ay, tumanda pa uro ang putik. No, Pero natutuwa ako sa kanya. Despite ng kapansanan niya, nakakainis pa rin siya, no? Noong una kong nakita doon, nung pagpasok natin, Oo. parang, siga to mukhang Oo. maangas. Parang nasa isip ko, ayoko makatabi to, o kaya makasalamuha man lang. Tapos nung nagsalita na, ang liit ng boses. Ang odd. Oo. Ang weird. Ang parang, nga yung mukha niya, parang angas. Tapos biglang lumiit yung boses. Tapos biglang, nung pinapasayaw na, inangantiis ng katawan niya, no? Kupal yun, lalo na yung pinapakanta sila ni Ate Sasa. Tangay na, Hindi sabi ko. nagpapatalo yun, no? Dog show, ang puta. Pakantahin na lang. Ito kasi guys, sa hindi nakakaalam, nanggaling po kami sa, sa isang BPO company. Tapos ayun, so kung may experience kayo sa BPO company, alam nyo yan, riot yan sa training. Napakadami ng mga mangyayari. Unexpected, lalo na. Etong si paring, Randy Boy, tatago na lang natin siya sa pangalan niyang Randy, pero ang totoong pangalan niya is, Prince Randy Akira. Pero tatago na lang natin siya sa pangalan niyang Randy. Ayan. Ayun. Ano siya? Una, tama ka. Medyo terror yung itsura niya nung una. Tapos tag dito, hindi naman sa napaka, exaggerated. Pero, lagi niyang sinasabi is, galing siya sa BPO company. Yun. Sila daw yung parang kasi nagtatanungan na, sino dito may mga BPO company or BPO experience dito? BPO work experience. Siya daw. Okay, syempre, eto na. So, bigyan mo naman kami ng konting sample ng BPO experience mo. Tapos biglang lumit yung boses, sasabihin niya, ay hindi, sa training lang ako eh. Sa training lang. Tapos, sa training lang. Pero, kahit training lang, magbigay ka sa amin ng kahit spiel, or ano ba tawag doon ganun? Ganun, rapport? Spiel. Basta ganun. Hindi naman rapport. Yan, spiel. Sabi ko, ano pinagsasabi nitong halimaw na to? Wala namang gantong wala namang ganitong kumpanya tsaka, ewan po, ewan na lang masasabi mo yun, no? Oo, gogi. Ang wild ng Pero despite ng kapansanan niya, naintindihan namin siya, isa siyang PWD na LGTB. Wala ako, hindi ko siya inaano na parang meron siyang kakulangan sa pero parang ganun. Sometimes, naiintindihan namin siya kung ano siya, ganyan. Alam namin meron siyang yung ganito guys. Special needs. Hindi naman sa may kinuwento siya sa amin guys. Bubukod namin. Dati talaga yung kaibigan namin si Prince, ipapalaglag na sana yan. Kumapit. Gago yun, no? Naglaban. Hindi kaya. Takte. Wisit yun. Yung story na ang dapat, no? Yung natuloy yung pag-abort. Joke lang po yun. Joke lang lahat yun. Joke lang yun. Hindi naman po, hindi po totoo yun. Wala. Walang totoo sinabi namin, guys. Wala yan. Joke lang yun. Pero, totoo yung, tumatanda siya pa urong. Yeah. I agree with that. 100% alcohol. Ano ba naman kasi? Bibigay ka ng pangregalo, oversize, medium. Tangay, no? Sira na ba? Sira ngang ulo. Lakas din ng ng amats. Tapos, confidence siya lagi yung kumakanta pagka naka sa video, okay. Ayaw magpatalo pagka may bumirit, bibirit din Nalatrip nga ako doon, pre. Yung di ang dami na nakapila doon sa sa video, okay, sa may mall. Sa may Tom's World, sa SM Calamba. Tom's World,
Oo, ang dami nakapila, guys. Tapos sunod-sunod yung kantang yan. Sunod-sunod yung kanta. Sa kanya lang. Si ano yun, si Smooth Like Butter. Yun yung kinanta na, no? Putik naman talaga. Smooth Like Butter. Idol Undercover. Wala kang masasabi niya kay Prince. Wala. Siya na nga may-ari nung buong Tom Sword sa ano eh. No? Kalamba. Sa SM Kalamba. Lagi yan tambay sa SM Kalamba. Ang ganda na. Alam ko na ang title nito. Ano? ano natin episode? Mapanglait. Mapanlait. pwede. Mapanlait. Nilait lang yung isang ano yun, no? Isang dating katrabaho na talagang kalait-lait. Pero ano pa yun, no? Andun pa siya, no? Andun pa naman siguro. Paano andun pa siya? Oo, nandun pa. Going strong yun. Eto na nga, boy. Hindi ko alam kung pwede ko to i-share. Naku. Hindi ko alam kung pwede ko siya. Basta siya yung, tag dito. Hindi ko alam kung pwede share. Sige, share ko na. Siya yung reason na bakit ako nalulong call usually. This week or recent 2 weeks. Tag dito. Nakukuha ko yung yung mga calls. Mali yung pinoproject pre or pinoprovide. So, sabi ko, my idol. Anong gagawin ko dito? Hindi. Ilang beses ko na siya na-report sa TL niya. Ganon. And then, masaya naman. Hindi. Ang ending, nare-reso kami. Kasi parang, hindi nire-report yung yung tag dito, yung issue. Ang ire-report, yung case niya. Kung nagpo-provide siya ng benefits na mali-mali. Yung ganun. Dati pa yan naman ganyan na. Hindi na. Si ano pa rin ba niya? Si TL hindi na ata si TLJ, no? Ano na? Oo, TLJ. Siya pa rin ba? Oo. Hindi. Pinapatinuyan ni TL yun. Hindi na ba Partida solid si TL. Pinagpupustahan pa natin yan kung magko-coaching yan eh. Hindi ko alam kung na-adapt niya yung kino-coach kanya. Pustahan. Anong araw mako-coaching? Pustahan na yun eh. Oo. Tayo ang mga tag dito, nagbigay sa kanya ng payo, hindi naman nagre-reflect sa kanya, di ba? Oo. Isipin mo yun, todo yung pagkaka-sunblock ng mukha. Sabi ko, nako, ispasol. Tapos pag pinatay mo yung ilaw sa training room, kita pa rin yung mukha niya, yung liwanag, Ganun yung kalupit. Ang inang si Prince lang ang pinag-usapan. Pero ayun, solid yan si Prince. Mahaba pa sana ang buhay mo. At makita ka sana namin sa TV. Huwag lang sa tulpo. Ayun. Umayo ka. Meron ba tawag ng tanghalan din nun? Nagkaano pa ba sa tawag ng tanghalan? Yung parang may ginogong? Ganun doon yung pagka Hindi ko alam. Ingat ka, Prince. Pag sumali ka doon, baka magong ka. Isipin mo yun, pre. Ang hinahanap ko sa tawag ng tanghalan, yung parang high school edition. Baka sumali pa yun. Ay puta, high school edition. Mukha naman to siyang high school student eh. Anong school? Sa nga lang, saan bang school? Sa All Foods? LC Gatches. Saan yun? Hindi mo alam yun? Hindi. Ano yun? Yung mga parang tag dito, may special needs. Putang inang yan. Hindi mo pala alam yun? Hindi ko alam yun. Gago. O nga, alam mo na. Alam ko na. Bagay siya doon. Magiging siya doon? Cum laude. Yeah. Tawag na solid yun. So, ayun. Skip tayo kay Prince. Mahaba ko sa pinyan.
Pero ano, tag dito, pero mas maganda pang pag-usapan yung ano niya, yung mga daily ano niya, daily na ginagawa niya kaysa do sa ano, Yamashita Treasure na ano. Saglit lang yung kwento doon, magtatapos yung kagad. Ba't daw wala yung ano, kayamanan, kinuha ni Marcos. Ops! Joke lang. Si Marcos, mabait yun. Hindi, I mean lang, conspiracy lang. Oh, Hindi siya nagnakaw. BBM kami lahat dito eh. BBM tayo lahat dito. BBM kami lahat dito. Walang nagnakaw dito. Lahat yun. Wala kami sa inyong presidente, di ba? Assumption lang yun na ano, meron siyang ginawang crime pero ang totoo, marami siya natulong, no? Tama. Tama ba? Tama. Ayan. Ikaw, any topic? Gusto mo ano? Naubos ako eh. Tangin na kasi ni Prince eh. Patay tayo dyan pagka naubusan ng madaldal, no? Pero ano pa ba? Ang mga... Ay, ito. Si Trump. Puta. Oh boy, ganda niyan. Nabaril siya nung nakaraan, di ba? Oo. Yung sumala. Oo. Tapos, tumaas pa yung ano niya, yung tag dito presidential rate ngayon. Mas tumaas siya kay sino ba yung ano, yung kalaban niya? Si Kamala. Panalo na nga Kamala. siya. Wala na guys. Panalo na. Panalo na siya? Panalo na yan, men. Majority. Oo. Panalo na. Ano ko panalo na eh. Ay, pero di pa na-declare. Hindi pa ata. Ano kasi si ano? Siya yung nanalo. Alam ko siya na yung nanalo eh. Ang gara lang kay Trump, ano siya, tag dito, ano siya, yung parang, ano man tawag doon, yung lagi siya nagne-negotiate siya sa mga bagay-bagay. Like, kung pwedeng, syempre, ang US, syempre marami ang utang sa, sa China. Pag, kunwari, pag, nagkaroon ng negotiation na, na i-let go ng, tag dito ng US yung, custody niya sa Philippines. Di ba, meron relation yan? Tag dito. Pag nagkaroon ng negotiation na i-let go na lang tayo ng US, yung China, kaya na tayong sakupin. Ganun. Tag dito, regardless ng even if kasama tayo sa UN, ganyan, or whatsoever, wala silang magagawa kasi katabi lang natin yung China eh. Diba? Pero tingin ko, hindi naman din magagawa na ng China yan. Gawa ng may mga tawag doon. UN. Hindi man papayag yun. Yung ano nga eh, di ba? Yung Taiwan, pinalibutan nila eh. Di ba? Tinitrigger nila yung ng Coast Guard. Sa atin nga lang, yung mga no? Tanginang 9 line kasi yan. Fuck China, man. Fuck China. I hate China. Lipit nga, pre. Tag dito, nagpunta ako ng Pangasinan. Ayan, sige. Yung nag-visit kami this, ata yan. Di ko alam kung June ata yan. Or July. Nagpunta kami ng Pangasinan. Tapos, may bata sa akin nagkwento. Takot na takot daw sila. Kasi may para daw, bala. Sabi niya, balang mahaba daw. Sabi ko, balang mahaba? Saan ang galing? Sa langit? Sige. Tawag dito, hindi aeroplano. Daw, sa dagat. Ibig sabihin, submarine. Galing daw sa sa Pangasinan. Yun. Daw dito, pumasok daw yung mga Chinese dun sa sa natin, area. Pero wala naman daw ginawa. Lang, parang nagtingin lang ng territorial. Ewan. Gago talaga yung mga yan eh. Tanginang yan. Pero overall, tag dito. Kung sa akin lang territorial speaking,
if ever man na meron tayong alyansa, dapat China. China Pero ano lang, tayo. ano lang naman, again, opinion lang to. Huwag masyado kayo matrigger. Matrigger kayo sa akin. Kasi sa Chat mo ko. China, parang tawag doon. Ang ano nila umano ng hindi sa kumikilala ng mga international laws eh. Tingnan mo yung pagka nagkakandak ang US ng hindi nila kinikilala yung international law pagka yung para may exercise, mga aerial exercises ganun. Sariling mundong hayop. Hindi sila nagpa-participate na may representative lang sila pero after nun, wala Hindi naman sila dito, participate, ganyan. Nilulong din nila yung mga Pinoy sa sugal na 1xbet. Ang ina kasi. Ay, sa kanila ba yun? Sa Chinese yun 1xbet, mga ganung mga yung betting site. Tingnan mo, yung mga pinopromote na ibang sa kanila yun, sa China. Sa kanila rin nata yung mga online sabong Hindi, yun, sa atin talaga. Ay, sa atin ba yan? Tayo lang naman, wala naman nagsasabong sa Asia, tayo lang. Nakuha natin yun sa mga, sa Espanyol Hindi, I mean, yung idea na, sa atin pa din talaga. Alam ko, nauso yun, gawa ng ng pandemic. Diba nga, yung mga sabong-sabong, wala nang di in-online na lang nila yung yung postahan. Gago din online sabong. Progress yun, men. Progress. Wala nang source of income yung tao kasi nakastay lang sa bahay tapos bibigyan mo pa ng sakit sa ulo. Hindi mo pipigilan ng tao na na hindi makapagsugal. Di ba? Kung magsusugal yan, gagawa yan ng paraan. Hindi hadlang ang COVID, tangina. Ay, ito pa. Na din naman natin na yung COVID tsaka yung sabong. Dati may dito, di ba yung COVID, may parang social distancing, ganon. Tsaka may mga curfew. Dito sa amin, may pa din ng may naggawa pa rin ng ganun parang event na sabong. Ang ni-raid ng mga barangay takbuhan. But sila sa may hindi kasi yung area namin malapit sa Laguna Bay. Yun lang, yan sila dun tangina. Tangina yun. Dito sa amin siguro wala, mahigpit amin Las Piñas. Dito kasi meron pa nga may nag-inuman na huli din ng barangay. Ang mga pinalusot na mga bakla. Ayan na naman tayo. Sila na naman. Diyos ko. Basta yun. Pinalusot nila, maliligo daw silang dagat. Wala niya yan. Pero mag-iinom. Tapos, ba't ka naman maliligo sa Laguna Lake ng may COVID? Kupal, di nag-spread din through water. I mean, di ko alam kung nakaka-spread rin through water yung sakit. Siguro. Aywan. Alam ko pero ayun nga, parang airborne Pero anong naka-experience ka ng COVID? Hindi. Grabe, di ka nagkasakit? Hindi ako nagkasakit. Ako nagkasakit ako ng nawalan ako ng panlasa, tapos nilalagnat ako, tapos bihira lang ako pinapawisan during that time. Tapos yung pang-amoy, nawalan ako ng pang-amoy. Tangina. Nung pero na yan? In-isolate ako, pre. Sa bahay lang namin. Tag dito. Mga ilan na, 14 days, gano'n? Hindi, wala. Siguro akin hindi, tama ka, mga ganun, 14 days. 2 weeks yun Walang hirap na May kakilala kami na gano'n Parang senior sa college. Pero lang siya, pre? Parang lang sa akin phenomenal lang siya na trangkaso. Siguro sa iba. Kasi yung sa kakilala namin, hirap na hirap siya Parang konting galaw lang daw niya, hindi na siya, parang konting galaw niya, hingal na siya, tapos wala kang panlasa, gano'n.